Iran and Israel ceasefire, I think, is the biggest story on previous days. And kapag nangyari yan, mabibigyan or possible daw makuha ng Nobel Peace Prize si Donald Trump. Ang tanong, kakaroon kaya ng ceasefire? And the US market, grabe. Malapit na sila sa record high ng kanilang mga stock market. Despite nangingialam sila sa sa giyera ng Iran versus Israel na potentially daw baka mag-escalate into World War 3. Pero walang pakialam mga investor eh. Pitik lang ng pitik, 'di ba? All time high. Let's go. And actually, ganun din sa Tel Aviv stock market. Ito yung stock market ng Israel. So despite nagipagbombahan sila doon is grabe. Nag-all time high yung kanilang stock market. Meanwhile, ang Pilipinas, wala eh. So yes, nag-green siya recently pero nung sumugod yung US, nag-down ang PSCI, so very fearful yung mga participants sa ating Philippine stock market, and hindi pa enough yung mga green niya on recent days para i-recover yung drawdown na yon, no. So sobrang mahihinang klase talaga eh. Mahihinang nila lang yung mga stock market participant ng PSE, no. Mahina sikmura, okay? Meanwhile, sabi naman nating president, Middle East tension has no significant effect on the PH economy. Na ako, I agree with it, no. Depende sa mangyari. Na so far, I think parang hindi ko rin nakikita na karoon siya ng significant impact. And ang sabi ng mga analyst, baka daw mag-grow ang Pilipinas ng 5.6% for Q2. Better than the previous quarter, pero ilang na ba, no? Ilang quarter na ba tayong nadi-disappoint sa mga analyst expectation? Ang nangyari is that kapag nagre-release ng data, no, it's always lower than the analyst expectation, and because lagi siyang lower than the analyst expectation, laging bumabagsak yung stock market, no. Pero this time, magkakatotoo na kaya to, kasi pag to nagkatotoo, maring ma-reverse yung sentiment. Uy, nagkatotoo na yung prediction ng mga analyst, baka maaaring mag-start na yan na pitikin yung ating stock market, no, PSEI. Maski yung S&P Global Rating, ang forecast niya sa Pilipinas is 6.1%. Magkakatotoo kaya to, di ba? Parang madami-dami silang habulin para magkatotoo to, kasi from 5.3 Q1, kailangan outstanding yung mo dyan eh. Q2 kaagad, di ba? Para may momentum kaagad. Puntang Q3, Q4. Na again, pag nangyari to, baka ma-reverse yung sentiment ng ating stock market, and mag-isabay na rin sa rally ng ibang indices out there. And ang Pilipinas nakaka-experience daw ng wealth surge. 32% more millionaires and billionaires than in 2014. Pero yung mga gandong klase ng report, no, may dyan eh, may caveat dyan, no. Meanwhile, sabi ng mga supermarket group, tatas daw ng canned goods and other items to go up after fuel price. Pero di na ito mangyayari, no. Kung mangyari man, siguro a few days, ganyan. Maybe baka i-cancel na kasi pababa na yung crude oil eh. And lastly, 53 projects added to PPP pipeline. I hope ito na yung maging focus ng current government. At least sa natitirang years ni BBM. I think ito yung possible na magpabango ng kanyang pangalan, no. At least medyo umakyat man lang yung kanyang rating bago siya or bago mag-end yung kanyang term.
So first, market update muna tayo. So may news on recent or on the previous day about ceasefire. However, after in-announce yun, nagbobombahan pa rin yung dalawa. So sa ngayon, medyo malabo pa siya. Pero yung idea about that ceasefire, at least nandyan siya, no? Nandyan yung possibility na mangyari. So ano lang yan, no? Mga additional discussion pa yan in the coming days. And because of this news of potential ceasefire, nagre-rebound ngayon yung global market. The Greed and Fear Index ng CNN, di ba? Napupunta na naman sa greedy yung mga investor sa US market. So today is June 26. Nag-open up tayo on the positive. And then, ito na yung year-to-date performances ngayon. Ending kahapon, no? June 25. And still, the worst performing index is PSEI. Di ba? So, negative 3%. Meanwhile, malapit na namang mag-all-time high tong visit na US market na to eh. Imagine, no? Nag-down sila at one point this year, negative 20% from the top. Ngayon, positive na sila, ha? Meanwhile, nag-close na sila sa all-time high eh. Meanwhile, ang PSEI, kamote pa rin eh. What is this? What's happening? So, QQQ. Nag-close na rin siya all-time high. And patapos na yung June. Okay, so possible talaga mag-close sila ng this month at an all-time high. Meanwhile, ang Pilipinas, kamote pa rin talaga, no? Emerging market, ayan, nagrarally din sila, oh. Madami dyan sa emerging market, sila yung mas malapit sa, sa Middle East. International stock, ganun ulit, no? Nag-rebound and still sila pa rin yung, I think, nagpe-perform this year, no? International and emerging market. Madaming investor nagro-rotate ngayon on those market. Southeast Asia, green. World Index is green. And my personal dividend retirement portfolio is also on the green. And may mga matatanggap pa akong dividends this month, or I should say, bago mag-end yung June. That could potentially, improve my year to date to 16%, okay? And still massively outperforming PSEI and FM ETF. Ayun, nag-update na, no? Kasi nga green yung green yung opening natin. Ayun, nag-red na naman. Ni-refresh ko lang, nag-red na naman. Ano ba to? Pero ako, green ako. Ayan, 16.07%. Actually, kapag nag-end na ko around 16% for the month of June. So far, ito yung best performing month ko for 2025. Despite all of those volatilities na nangyayari. So, paano nangyari yon? Well, kasi I do my research and I do my risk management. And if you want more of my personal stock analysis, and if you want monthly discussion videos of my personal dividend retirement portfolio, check the pinned comment. Ngayon, ito yung malaking tanong dyan. Magkakaroon ba ng ceasefire? I think magkakaroon ng ceasefire for a few days, pero yung prolonged na ceasefire, tingin ko hindi na mangyayari yun. Talagang galit sa isa't isa tong dalawang to. In fact, may napanood akong news, I think nung nakarang araw, nung nagkakaroon ng news about ceasefire. Ang daming Iranian nagrally, di ba? Ayaw nila ng ceasefire, guys. Gusto nila bakbakan. So siguro sa sobrang galit na rin talaga nila sa Israel. Kasi matagal nang naglalaban tong dalawang to. Although in recent years, puro puro proxy war lang. Pero all of those proxy war na nangyayari between the two, syempre, nagbi-build up yung hatred towards this two country. Ngayon, kapag nagtuloy-tuloy yung gera ng dalawang to, do I think mag-escalate siya on a World War 3? Sa akin, ang personal opinion ko is hindi, no? Unang-unang Iran, hindi naman siya ganun kalakas talaga, no? Kumbaga, ang Iran is just one of those country in the Middle East na
nakipaglaban for total domination, or isa siya sa mga gustong mag-consolidate ng power diyan sa Middle East. Problema, ang dami nila diyan eh, di ba? Maski yung ibang malaking bansa diyan sa Middle East, ayaw din nila sa Iran. And the same thing with Israel, no? Marami din diyan sa Middle East, ayaw din naman nila sa Israel, bla bla bla. Ngayon, possible bang mangialam yung, kunyari, yung mga known ally ng Iran? Kunyari, Russia? Russia, I don't think so, di ba? Kasi yung, yung laban ng Russia versus Ukraine, napatunayan doon na, medyo nagpo-fall off na yung military power ng, Russia. And I don't think afford nilang, makigulo dito, okay? Another known ally ng Iran is China, pero China kasi hindi naman yan nakikigera eh. Ang China nakafocus yan sa kanilang economics. I think mas focus lang mga yan ngayon yung mag-build ng kanilang economic power, okay? So I don't think magpapadala sila ng mga military powers nila diyan. So just like Russia versus Ukraine, I think in the coming months and years, parang ganito na mangyayari, no? Talagang magbobomba na magbobomba niyang dalawang yan. And sabi ng mga analyst, 0.6% Philippine GDP growth seen in Q2. Na I think, ito natin yung possible sentiment driver ng Pilipinas. Kasi masyado ng bumaba na ng bumaba yung analyst expectation sa Pilipinas. And every time na nagpre-predict sila is yung actual is always lower than the prediction. And kapag nangyayari yon, biglang nagkaroon ng sell down yung PSEI eh. Ngayon, kapag yun na-reverse, I think kunyari 5.6 and then biglang ang naging actual is 5.7, 5.8. Feeling ko pipitikin yung PSEI. Possible yun na yung start ng kanyang minor rally kumbaga. Coupled with earnings season sa second quarter kasi maglalabas na ng patapos na yung June. So by July may mga press release na diyan, may mga magre-report na July, August. Pag maganda yung earnings report, aba. Ito na tayo na. Ramdam ko na eh. Maski yung SP Global Rating, sinabi niya, Pilipinas 6.1% yan this year, citing strong domestic demand. Kasi nga, OFW, okay? So, mangat pa rin yung remittances. Pag nagpadala sila rito, additional purchasing power ng mga Pilipino. And resilience daw to external trade pressure. Hindi tayo maapektuhan masyado dun sa Trump tariff. Ang panggulo lang recently is yung Middle East tension. Pero bababa na ulit yung crude oil eh. Ayan di ba? So yung mga gantong klase ng pinitik lang for a few days ganyan. I don't think magkakaroon yan ng significant effect sa PH economy. So maski USD to PHP medyo bumababa din siya, no? So sa ngayon ang tinitignan ko is yung sa may mga OFW kasi sa Iran and Israel, no? Kasi for sure may mga uuwi dyan eh. And kapag may mga umuwi dyan, yung maging epekto sa overall remittance ng Pilipinas or ng mga OFW. Sa ngayon kasi pa lang yan eh, Iran and Israel. So what if talagang idamay nila yung Qatar, no? Daming OFWs yan. Then eventually naging magulo na rin sa other parts of Middle East, Saudi Arabia, ganyan, bla bla bla. I think madami tayong mga OFWs on those parts of the world. Pag umuwi sila, yun na, no? Not that good. Now, based on a certain report, nagkaroon daw ng wealth surge sa Pilipinas. Dumami daw yung mga millionaires and billionaire. Pero yung mga gantong klase ng report, epekto rin kasi yan guys ng inflation, di ba? Kasi yung 1 million na pera noong 2014 because of inflation, ibang-iba na yan sa 1 million pesos in 2025, di ba? Kumbaga mas madaming mabibili yung 1 million mo noong 2014 kaysa sa 1 million mo today.
And that's the more reason na dapat nag-i-invest ang madaming Pilipino para hindi kainin ng inflation yung purchasing power ng peso. Pero sa dinami-dami ng millionaire and billionaire, ilan kaya dyan yung nag-i-invest? Malamang konti lang eh. Karamihan dyan, puro yan eh. Mga MP2, ganyan eh. Diba? Mga MP2, digital bank, ganyan. Na in the long term, kapag i-factor mo yung inflation rate, konti na lang matitira mo dyan eh, no? Prices of canned goods and other items to go up after fuel price hike. Ngayon, kapag nangyari to, no, I think parang good news to sa mga supermarket, no? Tatas sila ng presyo, tapos bigla namang bigla ding nag-fallback itong crude oil. And lastly, 53 projects added to PPP pipeline na ito yung ito yung mga namimiss kong news sa Pilipinas eh. Yung private and public partnership na dapat lahat ng mga construction work sa Pilipinas. Dapat I think puro ganito eh. Kasi yung mga ganyang PPP, napang-minimize yan ng corruption. Okay? Especially pag ang partnership nila sa private is yung mga well-known companies. Na yung ganito, I think dapat dito nagpo-focus yan eh. Yung tawag doon? MIC, Marlica Investment Corporation, Marlica Investment Fund. Dapat siya yung tagapondo ng mga PPP na yan eh. I think much better yun kaysa yung yung bibili ka ng satellite, ganon. Anin mo yun? And haluan niya ng equities investment kasi ang baba ng ang baba ng PSEI natin ngayon, daming mamurang stock. Dapat doon siya nag-accumulate eh. Anyways, I hope in the coming years we'll get to see more of this and less on headlines about politics and less budget on ayuda and less budget on yung mga pet project lang ng mga congressman.